Itong mga tao na ito, yung mga sinasabi ninyo na mga taong actually hindi nga lang nanira eh. Halos pumatay pa kay Pastor Apollo Kibuloy. Nilalason si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So dito mo malalaman talaga na yung mga nangyayari dito kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi nila natrabaho si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, hanggang dito in-influence ng gobyerno ng Amerika itong gobyerno natin na gawin din ito. Kasi katulad nga nung sinasabi natin, okay naman si Pangulong Bongbong Marcos nung usimula eh. Pero right after niyang manggaling sa Amerika, biglang nagbago talaga yung timpla niya eh. Pati yung kanyang foreign policy, nagbago. Biglang pati yung pakikitungo niya sa mga Duterte, nagbago. And then, nag-start na ito. Nag-start na yung mga political persecution. Biglang na ulit si Pastor Apollo Kibuloy, biglang napunta na ulit sa limelight, nananahimik yung tao. Biglang ayan na, nabuhay na yung mga kaso niya. Nagkaroon na ng Senate inquiry si Senator Rizon Ontiveros. Nagkaroon na rin ng nagsimula din kasi yan doon sa mga matatapang na batiko sa kanila ni Pangulong Duterte using yung SMNI dahil doon sa gikan sa masa para sa masa. Ano pa talagang reason bakit itong klase ng invasion or yung grabing attention from the state authorities sa KOJC? As you asked kanina po, Boss Dada, di ba? Why would that country, US, place so much kind of attention kay Pastor? Sino ba si Pastor? Sino ba talaga si Pastor? Bakit ganyan din kadami ng mga pulis ang pupunta para hanapin siya? So, that brings to mind, ano ba talaga ang ministry ni Pastor Apollo Kibuloy? Kasi beyond all these controversies, beyond all these mga false accusations, lies upon lies heaped upon him, sino ba talaga si Pastor? And why such attention is given to him? He's a spiritual leader, and now he's going into the arena of politics ngayon kasi he was pushed to that position kasi nakita niya yung nangyaring abuso sa KOJC, not only on June 10 but also on August 24. He now parang resonate sa kanya yung abuses and injustices ng existing incumbent na government. So Totoo yan. At yun nga ang gusto ko lang maidagdag dyan. Ano ba si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika? He's just a minority. He's just a minority. Ang mga Amerikano, syempre, alam naman natin, medyo mataas talaga tingin nila sa sarili nila. And palaki, ang KOJC tagged as a fastest growing congregation. So, sa Amerika, napakalaki na ng kanyang gawain. Nagsimula lang sa maliit, palaki ng palaki. And there's slowly conquering lahat ng states sa Amerika. Meron na silang mga simbahan at palaki ng palaki at parami na talaga yung mga members niya doon. And alam naman natin na napaka-tindi talaga ng lobby ng mga religious organizations dyan, lalo na yung mga Protestants. Matindi talaga ang lobby ng mga Protestants. At masasabi natin na ganito nga, yung mga... Kasi siyempre alam naman natin na ang simbahan, tax-free yan, hindi ba? Alam naman natin yan. And according din dito sa mga napag-usapan dito sa Senate na to, sa appointment confirmation na ito, yung itong mga simbahan na to ay tina-target para i-freeze yung mga assets nila at hindi na sila mag-grow. So feeling ko, itong si Pastor Apollo Kibuloy, pinipigilan nila na mag-continue yung gawain niya sa Amerika. Exactly. Kaya siya kinasuhan dito, kaya siya tinarget dahil nga fastest growing congregation. Para si Pastor Apollo Kibuloy hindi na makabalik dito at hindi na makapag-preach at hindi na sila lumaki pa. Kaya kinasuhan siya dito. Ganon yung dating sa akin nito, mga boss. Kasi 28 years ago, when Pastor was able to visit US pa freely, wala pa tong mga kasong ito, the message was clear, syempre, ang mandate ni Pastor as a pastor, as the appointed Son of God, is yung to preach into all the world yung message ng ating Ama, no? But when it came na yung sa 2018, may mga nangyari ng mga controversies, especially nung
may pamilya na kasama natin dati sa loob as full-time miracle workers din sila dati. When they yun, sabi nga ni pastor dati, no, heaped lies upon lies, false accusations against him. Anong nangyari? Kasama natin kumakain sa ating mga compounds. They were with us during the early days of the ministry. They were dining. They were enjoying the blessings of the Father in the ministry. But what happened in 2018 or earlier pa, bago nangyari yung controversy sa Hawaii, then yung ransack ng FBI noong 2020, is itong pamilya na tuhan. Ano ba yung nangyari? Ano ba ang ginawa nila? At parang pinaniwalaan sila ng mga authorities sa Amerika. Kasi nagbigay sila ng mga false accusations eh. They were saying nga, gaya nga sinabi ko kanina, di ba? Sinabi nila may mga victims sa loob ng mga compounds. Kasi, of course, di ba sa Amerika, pag sinabi mo biktima ng sex slave, human trafficking, hindi nila patatagalin. Agad nilang i-radiant to save the victims nga, no? Pero yun nga, napaya sila kasi hindi ngayon nangyari. And because of that, talagang nasira yung pangalan, yung reputation ni Pastor Apollo C. Quiboloy dyan sa Amerika. Kasi pinaniwalaan sila ng mga authorities na walang basis. Exactly. Gaya ng Yun na nga, mamaya. Yun na nga ang ano dito. Yun na nga ang isang skandalo dito na ni-reveal dito sa inquiry na ito, yung infiltration nila sa mga churches, yung pagtatanim nila ng mga espiya sa mga churches. So, itong mga tao na ito, yung mga sinasabi ninyo na mga taong actually hindi nga lang nanira eh. Halos pumatay pa kay Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ba matatandaan natin may mga pagkakataon may mga instances na gustong i-poison si Pastor. Nilalason si Pastor Apollo Quiboloy, hindi ba? Ang mga may access lang na nakakalapit lang talaga sa kanya is itong mga tao na ito. Pinagkakatiwalaan talaga ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga tao na ito and mukhang pinapatay pa siya. Di ba? So, dito mo malalaman talaga na yung mga nangyayari dito kay Pastor Apollo Quiboloy, dahil hindi nila natrabaho si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika, hanggang dito in-influence ng gobyerno ng Amerika itong gobyerno natin na gawin din ito. Kasi katulad nga nung sinasabi natin, okay naman si Pangulong Bongbong Marcos nung usimula eh. Pero right after niyang manggaling sa Amerika, biglang nagbago talaga yung timpla niya eh. Pati yung kanyang foreign policy, nagbago. Biglang pati yung pakikitungo niya sa mga Duterte, nagbago. And then, nag-start na ito. Nag-start na yung mga political persecution. Biglang na ulit si Pastor Apollo Quiboloy, biglang napunta na ulit sa limelight, nananahimik yung tao. Biglang nabuhay na yung mga kaso niya. Nagkaroon na ng Senate inquiry si Senator Rizon Tiveros. Nagkaroon na rin nagsimula din kasi yan doon sa mga matatapang na batiko sa kanila ni Pangulong Duterte using yung SMNI dahil doon sa gikan sa masa para sa masa. Tapos nagsunod-sunod yung mga tanong nila ka Eric Celis doon sa kanilang programa, Laban Kasama ang Bayan, and so on and so forth. Nagsimula doon sa SMNI franchise, tapos hanggang sa pinipilit nila ang SMNI is pag-aari ni Pastor Apollo Quiboloy, hanggang sa nag-build up na gumawa na sila ng mga issues kung paano nila si Pastor Apollo Quiboloy may babalik doon sa lugar kung saan pwede siyang batikusin ng lahat ng tao. So sisirain siya, sinira siya, ayan na, lumabas na yung mga dating mga issues na namatay na. Mantakin mo yung 4 na taon na kaso na na-dismiss na. Hindi to madidismiss nang wala lang Na-dismiss to kasi inaral talaga lahat ng issue ng circumstances. Inaral lahat ng kung ano man yung mga sinasabi nilang mga ebidensya nila, and it turned out insufficient yung kanilang mga ebidensya para at least tumayuman lang yung kaso sa korte, kaya nga dinismiss sa sa piskalya pa lang eh. And to think, diba? So yun ang dyan. Nilipat nila from Davao City to Pasig and Quezon City kasi ang sinasabi nila baka magkaroon ng bias. Yes, influential kasi si Pastor sa Davao. Influential si Pastor sa Davao City. At baka ma-influensyahan daw. Pero isipin mo, Boss Dada yung unang humawak nito na prosecutor ay hindi nga kaibigan ni PRRD. As a matter of fact,
ang kaibigan ng prosecutor yun, yung nakalaban ni PRRD sa pagka-mayor noon pa. As in, talagang may pagka-nemesis ba? Yes, so wala talagang influence. Oo, walang influence si PRRD. Or si basta Pastor. si Pastor. At siya mismo ang nakakita na wala talagang substance, no? Walang basehan para tumayo sa korte yung mga accusations nila against kay Pastor. Pinatulog nila ng 4 years, tapos bubuhayin. Napaka-unfair Yung para kay timing Pastor. kasi ng pagbuhay, Exactly. di ba? Kasi dismissed na siya for 4 years, since 2020, dismissed na siya sa Davao under the Davao City Prosecutor's Office. And why all of a sudden, bubuhayin ng DOJ ang kaso ni Pastor? May bago bang witness? May bago bang complainant? Wala eh. Wala. Sa matter of fact, ginamit pa nila ang Senado para mag-invite na marami daw na mga... To come forward daw ng mga witnesses. May mga witnesses sila. Ang dami nilang kinuwento para siraan si Pastor at ang KOJC before nangyari ang siege, ha? At ano ang nangyari? Walang ni isa sa kanila ang nag-file ng kaso laban kay Pastor. Walang bagong case. Nung humarap si Pastor doon, anong sagot na ni Pastor? Simple lang. Kung meron silang reklamo, File challenge charges, niya, file a case. Useless, no? Useless yung mga accusation na hinarap nila kay Pastor doon sa Senado. Hindi naman kasi sila nag-file ng kaso. So, ano ang malakas na ebidensya nila? Yung salita nila alone is not enough evidence to pin down Pastor. I mean, para sabihin na may nagawa siyang krimen. Diba? Pero napakalaking epekto nun. Kasi katulad nga nung sinasabi ko sa inyo, meron akong kaibigan na inaakusahan si Pastor ng kung ano-ano. Same as yung mga accusations noong mga tao na yan na naririnig sa balita. Yes. Napakalaking, kasi feeling ko, yun lang talaga yung gusto nilang mangyari. The public Masira lang perception. talaga masira lang talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yun na lang yung kaya nilang gawin. Hindi kasi nila kayang patunayan talaga sa korte na may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit doon man lang, maka-atake sila kay Pastor Apollo Kibuloy. And dito sa Pilipinas, napaka-importante pa naman nung public opinion. Yes. Kaya doon nila dinadala sa arena na yun. And considering na yung katulad ng sinasabi mo, nilipat from Davao to DOJ dito sa Quezon City and Pasig. dyan sa Pasig yung mga kaso, ano yun coming mismo from the DOJ Secretary, ibig sabihin, talagang nai-impluwensyahan sila. Kasi para isipin mo na yung Davao City nai-impluwensyahan, ikaw mismong DOJ Secretary, dapat ikaw mismo ang nagdi-deny nun na hindi kami na-impluwensyahan. Kasi magaling akong leader, hindi ako papayag na yung mga tao ko may impluwensyahan, ganun. Pero hindi, siya mismo, yung grupong, yung ahensya na nililid niya, siya mismo yung nagtatanim ng doubt sa tao na umamin na talagang madumi sila maglaro, ganun. Kasi parang nagsusuntukan yung mga statement nila. No? Ayaw nila sa Davao kasi may influensyahan. But yung opisina na mag-handle nun, na ikaw pa rin Sila yung pa rin leader. yun eh. Sila pa rin yun Oo. At insulto din naman sa mga justices, sa mga hurado dun sa Davao City para gawin ng rason, yun ang magiging rason sa kanila. But anyway, wala sila magawa kasi boss nila yun, di ba? Pero yun nga, gaya ng, pagbalikan natin yung public perception, Boss Dada, no? Kaya nga, nagpapasalamat kami, may SMNI. Nagpapasalamat kami, merong mga vloggers na katulad yung Boss Dada, and may social media. Yes. Kasi kung wala ang SMNI, wala yung social media, kayo na hindi members ng Kingdom of Jesus Christ na nandoon sa Davao City during the KOJC siege, Wala hindi silang- makikita ng taong bayan ang totoong nangyari doon sa Davao City. Hindi maririnig ng taong bayan ang side ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Na, kasi kung public perception na malaking influence ang media, kung yung mga media entities sa Pilipinas na way before pa lumabas ang Ang SMNI, sila na yung namamayagpag But because nandyan yung SMNI, may ibang napapakinggan, napapanood yung taong bayan. Ang side natin, ang side ni Pastor na hindi nila binobroadcast. I'm not sure kung paano nila binabalanse yung paglabas nila. Kasi kung nakakausap ko yung media, sinabi naman ng mga reporter, nilabas ko naman sa script ko, pagdating daw sa desk nila, iniba. So, call yan ang desk nila. Kaya, hindi tayo masasabihan na hindi nila masisisi ang KOJC, si Pastor na
na magkaroon ng masaktan. Oo. The way They frame yung stories They frame the stories about us. most of the time very malicious. Nung pinaghahanap ng otoridad si Pastor, tinawag nila siyang fugitive. Yes. Na sinasabi nila ng abogado natin na hindi fugitive si Pastor. And then hindi ko maintindihan kasi hini-headline nila si Pastor and all the negative na news Bakit na pwede nila kailangan gawin. i-portray si Pastor Yes. in a negative light? Bakit kailangan Ganun na ganun. isasabihin yung mga hindi naman proven accusations? Yun ba ang bebenta sa broadsheets?